Hi everyone! At ngayon nga ipag-uusapan natin ay about kay GCash. Ano nga ba ang update ngayong 2026 dito? Kasi meron ako naririnig na nagbibigay daw ito ng multiple loans. At dito kay GCash, meron nga silang 3 loans na ino-offer before. Nandito ang G-Loan, G-Credit, and G-Gives. So kung ikaw ay nakapag-try na sa mga yan, you can share your experience sa ating comment section. At kung matatandaan nyo rin, 2 years ago, nag-share ako ng about dito dahil nga na-offeran ako ng 1,000 pesos ni G-Loan kahit mababa nga ang aking G-Score. At ang repayment period nito ay 5 months. At ang pinakang pag-uusapan natin dito ay ang mga loan na ino-offer ni GCash ngayong 2026. At syempre, bibigyan ko kayo ng tips para mas madali kayong ma-offeran dito kay GCash. At kung sa interest naman ang pag-uusapan, masasabi ko na hindi ganun kalaki magbigay ng interest ang GCash. At hindi mo nga ito mai-install or mai-download or mai-search sa kahit anumang website dahil ito ay nasa loob lang ng account natin sa GCash. At kung hindi ka pa nga nakakapag-try ng loan dito kay GCash, ay panoorin mo to hanggang dulo at baka ikaw ay isa sa eligible na makahiram dito, hindi mo lang alam. So kapag inopen nga natin ang ating GCash account, makikita natin ito sa borrow at nakalagay nga dito is need extra cash. At nandito nga ang G-Loan, G-Gives, Borrow, Load, and G-Credit. And meron din sila ditong partners na Loan Finder. At nung nakahiram nga ako dito 2 years ago, ay wala pa ang Loan Finder. Pero ngayon ay meron na rin sila dito na Loan Finder na apply for all the bank loans you need in one place. At kapag kinilik nga natin ang G-Loan, makikita natin kung paano i-unlock ito. So, ito daw yung mga kailangan natin palaging gamitin. So, meron sila ditong 5 features na dapat daw ay lagi natin itong ginagamit para magkaroon tayo ng mataas sa G-Score at ma-offeran tayo dito kay G-Loan. So, nandito ang Cash In, Pay QR, Pay Bills, G-Save, and G-Invest. So, itong G-Invest na to ay na-share ko na rin sa inyo before. Ang pinakamababa dito ay 50 pesos. So, pwede kayo mag-invest ng 50 pesos. Wala naman kayo ibang gagawin. Maghihintay lang kayo na lumaki yung 50 pesos na in-invest ninyo. Pero sabi ko nga kanina, yung G-Score ko is mababa lang. Pero na-offeran agad ako dahil nga dati ay talagang palagi akong gumagamit ng GCash. And then, next naman natin ay si G-Gives. So, dito kay G-Gives ay nag-o-offer din sila ng 1 to 25,000 pesos. And then, ito ay installment ng 6 months, 12 months, up to 24 months. So, last time nga is 5 months lang yung repayment period nila. Pero this time is pwede ka na magbayad up to 24 months. At dito nga kay GCash, once nga na nakalimutan magbayad, basta merong laman ng iyong GCash account, ay mag-auto-deduct na ito. Kaya wala kang iisipin. At next naman natin ay si G-Credit. So dito nakalagay is low interest rate, extra budget, 10,000 partners nationwide. So ang daming partners dito kay G-Credit. So yun din yung mga kailangan nyong gawin. Dapat palagi nga tayong gumagamit ng Cash In, Pay QR, Pay Bills, G-Save, and G-Invest. So ito yung ating way para tumaas yung ating G-Score at ma-offeran tayo sa mga loan na meron dito kay GCash. At sabi ko nga, ang bago dito ay si Loan Finder. At kapag nga bago lang ang GCash mo, kailangan mo daw itong i-update bago tayo makapag-proceed dito dahil ang kanilang wallet limit is up to 500,000 pesos. Kapag nga bago ka palang user dito kay GCash, ay ang iyong limit is 50,000 pesos pa lang. So, tumataas lang ito kapag matagal ka nang gumagamit ng GCash. Ano nga ba ang G-Score? So, this is your GCash Trust Score used as a basis to determine the various activities you do on GCash. So, ito nga daw yung mga kailangan para mapa-increase nga yung ating G-Score. So, send, pay, borrow, grow, enjoy, and insure. At ito naman yung tips na sabihin ko sa inyo para mapanatili ang ating loan sa GCash. So, dapat magbayad tayo on time. Huwag tayo magpapalit kahit isang araw dahil kapag tayo ay hindi good payer dito, ay talagang sobrang tagal bago kanila ulit offeran. Kahit pag gamitin mo yung mga features na yan, once nga na may record ka na sa kanila, hindi ka na agad makaka-loan kahit saan man dito sa GCash. So, ayan, be a responsible borrower. Pay on time para palagi tayong may offer sa kanila. Kasi nga sayang din dahil hindi nga sila ganun kalaki magbigay ng interest.
compare sa mga online loan app na mai-download natin or mai-install natin sa Play Store. And dito, yung interest ito kay GCash ay nababago. Depende yan sa amount na hiniram mo sa kanila. So, hindi palaging ganun yung interest, pero yung kanilang penalty is 0.15% per day. So, iisa lang yung penalty nila, pero yung interest po nila ay nababago. At kung nagtataka ka nga dahil hindi ka pa rin eligible sa mga loan offer ni GCash, kahit ang tagal mo ng user nito, pwede kang mag-message sa kanila. So, punta ka lang sa health center and then, i-click mo ang Get Help. At makikita mo dito yung mga articles nila kung ano ba yung concern mo. So, isubmit mo lang yan. Within a day naman ay nagre-reply agad si GCash. So, ito nga yung ilan sa mga comment na nakapag-try na dito at ito yung kanilang repayment period. So, kapag daw ikaw ay nakahiram ng 10K, ang iyong repayment is 9 months. So, within 9 months, kailangan mo itong bayaran. And then, sabi naman nung isa ay nakahiram siya ng 100K sa G-loan and yung interest nito is 1.25%. At ito ay babayaran niya sa loob ng 12 months. So, ayan, malaking mag-offer si G-loan basta lagi kang gumagamit ng GCash at ikaw nga ay good payer dito. Yan, install mo lang. So, i-open mo lang yung iyong GCash app and then after that, ito po yung lalabas. So, ang una natin gagawin para makapag-register sa GCash ay ang ating phone number. So, kahit anong network, Smart, Globe, TNT, tinatanggap yan at pwedeng i-register sa ating GCash account. So, ang unang gagawin ay i-enter mo muna yung iyong phone number dito. So, wag mo nang isali yung 0. Mag-start ka dito sa number 9. So, i-enter mo dito yung 10-digit lang. Pagkatapos, i-click mo lang itong next and then mag-send ng verification code si GCash sa phone number na inilagay mo. I-check lang natin. Nandito na, nakarating na yung message from GCash. So, ito yung code. I-enter lang natin ito. After that, ito yung lalabas. I-click lang natin itong new account. So, mag-fill out na tayo dito ng ating personal information. Una dito ay yung ating birth date. I-set mo lang dito yung month, day, and year. And then, click natin itong OK. And then, i-click natin itong Are you a Filipino? Yes, kung Pinoy ka. No naman kung hindi ka Filipino. Then, i-click lang natin itong confirm. So, dito, hihingi ni GCash yung iyong full name, yung iyong first name, middle name, at saka yung iyong surname. So, dito sa middle name, kung wala kang middle name, i-click mo lang itong I don't have a middle name. Susunod, itong email. So, lalagyan natin ito ng email. Katulad ng Gmail, para makagawa ka ng iyong GCash account. Dito sa nationality, piliin mo lang kung anong nationality ka. Sa akin ay Filipino. Sa main source of fund naman, ibig sabihin nito, saan nanggagaling yung iyong pera na ilalagay mo sa iyong GCash. Ayan, ito yung pipiliin ko. Then, hihingiin din ni GCash yung iyong current address or kung saan ka ngayon naninirahan. Then, dito ilalagay yung iyong province, city, or municipality, barangay, and also the zip code. I-search mo lang yung iyong zip code, kung ano yung zip code sa lugar mo. So, ayan, tapos ko nang fill upan yung aking current address. Then, dito, proceed naman tayo sa ating permanent address. So, ang kaibahan ng current address ay kung saan ka na-stay. Pwedeng ang tinitirhan mo ay temporary lang. So, yan yung current address mo. Then, itong permanent address ay kung saan yung iyong original address or yung original na tinitirhan mo. So, pwede nga sa probinsya yung iyong permanent address. So, dito, same lang din. Lagyan mo ito ng province, city, or municipality, barangay, zip code. So, kung pareho lang naman yung iyong current address at saka yung iyong permanent address, i-click mo lang itong same as current address. Para makapin na yung iyong current address, punta dito sa permanent address. Then, click natin itong next. So, dito, i-review mo lang lahat ng information na inilagay mo. Kung tama or sakto ba, and then kung okay na, i-click mo lang itong confirm. So ngayon, gagawa na tayo ng ating MPIN. Ito po yung magsisilbing password ng ating GCash account. So make sure, wag mo kakalimutan ito. So itap mo lang dito yung 4-digit MPIN and then ilagay mo lang dito ulit yung iyong 4-digit MPIN dito sa confirm MPIN. And then check mo lang itong I agree the terms and condition and then click confirm. So ayan, registered na po yung ating phone. So ngayon, pwede na po tayong pumunta sa ating dashboard. So ayan, dito nakagawa na tayo ng ating GCash account. So yan lang po ang mga tips at paraan kung paano gumawa ng GCash account sa ating cellphone. At yun lang for today's video. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching. At sa mga bago pa lang dito, meron tayong pag-giveaway cash na 200 pesos. So, ito ay tuwing ika-end of the month. Dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, at like kang mag-iwan na yung komento sa aking mga video para magkaroon ka ng chance na makasali at manalo ng cash prize.